Hallelujah. Hallelujah. Yan, salamat po sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa Panginoon, kapatid na Cristel. Hallelujah. Yan, salamat sa Diyos. Medyo na-interrupt po tayo dahil mahina po ang signal. Salamat sa ating Panginoon. So, lahat po tayo ay inaakala ko na merong utang po. Ganun po talaga ang buhay sa mundo. At ang utang ay dapat binabayaran. At kung maaari, kaya nga may mga salita ang Diyos na huwag magkautang sa kanino man. Yan, kasi gusto ng Panginoon na tayo po ay nagbabayad ng ating mga utang. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay may relasyon sa tinatawag na utang. Yan. Pero yung pagkakautang na ito ay hindi naman po mag-create o maghahatid sa atin upang tayo ay mabaon sa kalungkutan o mabaon sa anumang hindi magandang sitwasyon sa ating mga buhay. Pwedeng sabihin natin ito na utang na mabuti. Halimbawa, pagka ang isang tao ay nag-apply sa trabaho, iniisip niya na meron siyang utang. Pag nakapasok na siya, kaya masigasig siya, masaya siya, determinado siya sa kanyang ginagawang pagtatrabaho kasi iniisip niya na dahil sa kanyang pagkakaroon ng trabaho ay matutugunan ang kanyang mga pangangailangan. So, mabuti po, At ayun po ay maghahatid sa kanya, sa kanyang tinatawag na karir o karera ng buhay. Kapag pinagbuti niya, inayos niya yung kanyang pagtatrabaho. Yan, salamat sa Panginoon. So, sa Romans chapter 1, verse 14 hanggang 17, ito po yung mababasa po natin. Sige po, pakibuksan po ang inyong mga dalang Biblia sa Roma, mga talatang 14 hanggang 17. Yan, salamat sa ating Panginoon. So, babasahin po natin ang nabanggit na talata. Babasahin ko po sa inyo sa Biblia ng Tagalog. Ang sabi po rito, ako'y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din naman sa mga mangmang. Kaya nga sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong nangasa Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan, salamat sa ating Panginoon. Pamagatan natin ito na tayo ay may utang sa mga tao. Yan, salamat sa Diyos. Yan. Paano po tayo nagkaroon ng utang sa mga tao? Kung iniisip po natin na dahil sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus,
tayo ay naabot ng mga salita ng Diyos, tayo ay nakarinig ng mga salita ng Diyos, tayo nakalasap ng mga pagpapalang galing sa langit, tayo naligtas, tayo nakalaya, tayo binago, at tayo pinagpala. So tayo rin naman ay meron ding pagkakautang na ang iba ay makaparte o makabahagi ng mga bagay na mabuti mula sa mga salita ng Diyos para sa mga tao. So kung merong ginamit ang Diyos na mga tao para tayo ay makakilala sa Panginoon, gayon din naman po tayo. Gusto ng Panginoon na gamitin natin ang ating mga buhay para ang ibang mga tao ay makakilala rin naman sa ating Diyos. Para kay Pablo, iyan ay isang pagkakautang. Iyan ay isang obligasyon na dapat niyang bayaran. Kaya nga, siya ay mangangaral ng mga salita ng Diyos. Amen? Sabi niya, ako'y may utang sa mga Griego o sa mga tao, sa mga uri ng mga tao, sa mga hindi Kristiyano, sa mga marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga sa ganang akin, handa akong ipangaral ang Ebanghelyo. Dahil sa kinikilala niya, tinatanggap niya sa kanyang sarili na ito'y utang, ipapangaral niya ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesukristo sa lahat ng mga tao. Sa mga panahong ito, mapapansin po natin na tila baga pinipigilan ang mga gawain ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid kay Kristo. Merong mga gawain nahadlangan. Yan. Dahil po sa pandemya na ating pong naranasan. So ipinagbabawal po yung mass gathering o yung mga gathering sa mga churches and fellowship sa mga specific na lugar, sa mga apektado ng ng pandemya. Pero ganun pa man, kung titingnan po natin, mga kapatid kay Kristo, merong palaging advance ang Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Meron talagang paraan para ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Sa totoo lang, mga kapatid kay Kristo, kung titingnan po natin, mas marami ang naaabot ng mga salita ng Diyos sa panahong ito ng pandemya. Bakit? Maraming mga tao nasa bahay lamang ngayon. At palibasa nasa bahay lamang ngayon, maraming mga tao nakakapakinig po sila ng mga salita ng Diyos. Halimbawa, merong isang Kristiyano sa bahay na yon, at dahil sa mga tinatawag na pangangaral, sa tinatawag na live streaming o on-air na pangangaral ng mga salita ng Diyos, kagaya nito sa Facebook, sa mga istasyon sa radyo, sa telebisyon, ay nakakapakinig sila ng mga salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, hindi po papayag ang Panginoon na hindi maipangaral ang mga salita ng Diyos. Kaya, meron talagang bentahe o advance ang Diyos para maipalaganap ang mga salita ng Diyos. Sa Mark chapter 16, verse 15, ito po yung mababasa natin. Marcos 16, talatang 15. Ayan po. Ang sabi po rito, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga kinapal o sa lahat ng mga tao.
Ang sinasabihan dyan ay mga alagad. Ang mga sinasabihan dyan ay mga may koneksyon sa Panginoong Yesus. Ang sinasabihan dyan yung mga tinawag ng Panginoon. Ang sinasabihan dyan yung tumatanggap na si Kristo ay ang kanilang Panginoon. So kung isa ka doon, kung kinikilala mo na ikaw ay Kristiyano o mananampalataya ni Kristo, kung kinikilala mo na ikaw ay ginawa ng kabutihan ng Panginoon, kung kinikilala mo sa iyong buhay na alagad ka, tumanggap ka ng mga kabutihan ng Diyos, so ang utos ay ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ipangaral natin ang mga salita ng Diyos. Lalo na sa mga panahong ito, ang mga tao mas bukas ang kanilang mga puso tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi ang mga tao nandun sila sa kalagayan, o maraming mga tao na nasa kalagayan na nawawalan po ng pag-asa. Maraming mga tao na nandun sa kalagayan na natatakot. Maraming mga tao nandun sa kalagayan na nangihina, nadi-discourage. Amen? Hindi nila magawa yung gusto nilang gawin sa kanilang mga buhay. So, gusto ng Panginoon na tayo ay mangaral ng mga salita ng Diyos. Nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid kay Kristo, dahil sa ganitong kalagayan, marami ang mga tao ang naliligtas. Amen? Maraming mga backslider na tinatawag, nakakapanumbalik sila sa Diyos. Kasi, nakakapakinig sila ng mga salita ng Diyos. Dati ang mga tao, daming ginagawa, labas dito, labas doon, punta dito, punta doon, lakwatsa dito, lakwatsa doon. Ngayon, sila ay napipri, sila ay umihinto sa kanilang mga routine sa buhay. So, ang nangyayari, kapag ka nasa bahay lamang sila, kagaya ng ganito, nakakapakinig sila ng mga salita ng ating Diyos. Amen? At sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, ang Panginoon ay nangungusap sa kanilang mga puso upang sila ay siyasatin at magkaroon sila ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon. May mga pagkakataon na direktang nangungusap ang Panginoon sa kanilang mga puso. Amen? Dahil yan ang gusto ng Diyos na gawin. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, tayo ay hinikayat din ng Panginoon na magamit sa ganitong larangan. Sa ganitong gawain, ang may palagana po natin ang mga salita ng Diyos. Bakit mga kapatid kay Kristo? Maraming churches, maraming mga fellowship na nagsasabi na hindi na daw panahon ng pangangaral ngayon ng mga salita ng Diyos. So may mga iba na hindi na po sila nag-evangelize. There is no more evangelism in their churches. Amen? Meron namang iba mga kapatid kay Kristo na sinasabi na ang pangangaral ng mga salita ng Diyos ay para na lamang daw sa mga Christians. So, kumbaga binabaliwala na yung mga unbelievers. Parang ibig sabihin ay, sige, pabayaan na natin yung mga unbelievers. Let us talk to ourselves. Let us tayo po ay mag-usap-usap na lamang kung paano natin mapagbubuti ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Pero ang mga bagay na iyan, mga kapatid kay Kristo, ay magiging hindi ayon sa mga salita ng ating Diyos. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ang sabi nga dito, mga kapatid kay Kristo, 2 Timothy chapter 4 verse 2, hallelujah. Isang talata sa Biblia na napakaganda. Sabi, ipangaral mo ang salita.
Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Amen. Sa panahon, pwede lang merong dalawang pagkakataon eh. Una, yung season and out of season. Amen? Pero anong sinasabi? Preach the word. Be instant in season and out of season. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, gusto ng Diyos na ipangaral po natin ang mga salita ng Diyos. O maging parte po tayo upang maipalaganap ang mga salita ng ating Diyos. Amen? Kaya, hindi pwede na tumigil ang mga Kristiyano sa pangaral ng salita ng Diyos. Mamaya-maya mapag-aaralan pa po natin. So, hindi pwede na tayo ay hindi na mag-aral o hindi na mangaral sa ibang mga tao ng mga salita ng Diyos, ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ang ibig sabihin ay mabuting balita. Bakit mabuting balita? Sapagkat sa pamamagitan nito, tayo ay nakakatanggap ng mga salita na sa ating puso ay nagbibigay ng pag-asa. Amen? O sige, halimbawa sa ating sitwasyon nung una, nung hindi pa tayo naglilingkod sa ating Panginoon, sa mga Kristiyano na nanarito. Ano ang kalagayan natin noon? O di po ba? Wala tayong pag-asa. Pero, nang marinig natin ang mga salita ng Diyos, nang tinanggap natin ang mga salita ng Diyos, nagdulot ito sa atin ng pag-asa. At ang mga pangako ng Panginoon ay nagpalakas ng ating mga espiritu. Bumago ng ating buhay. At hanggang ngayon ay nangahawakan sa kaligtasan na ipinapangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So, kaya dapat po tayong patuloy na mangaral ng mga salita ng Diyos. Amen? Yan. Salamat sa Panginoon. Sabi sa Mateo 9, talatang 12, ito po ang mababasa po natin. Mateo 9, o siyam, talatang 12. Mateo siyam, talatang 12. Yan. Sige po, basahin po natin. Handa, simula. Datapwat nang ito'y marinig niya ng ating Panginoong Yesus ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Ayan. Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Yesus dito? Yung ebanghelyo po ng ating Panginoong Yesus ay kailangang may pangaral sa mga unbelievers, sa mga sinners o mga makasalanan, para sila ay mabago. Amen? Nakakasunod mga kapatid kay Kristo? So, kung sasabihin po natin na dapat hindi na po tayo mangaral ng mga salita ng Diyos, hindi po natin masusunod ang kalooban ng Panginoon. Amen? Dahil maaari din naman mga kapatid kay Kristo na maging tanong natin, hanggang kailan po ba tayo ay dapat na mangaral ng mga salita ng Diyos? Kasi kung may nagsabi na dapat hindi na tayo mangaral ng mga salita ng Diyos sa mga unbelievers o hindi na tayo magkaroon ng evangelism. Amen? So, ang tanong na iyan ay pwede nating sagutin sa ganitong mga talata. Sabi ng Panginoon, ang doktor ay hindi nangangailangan ng walang sakit. So hanggang merong makasalanan,
hanggang merong nangangailangan ng ebanghelyo, ng mabuting balita ng ating Panginoong Yesus na mga tao. Ipangaral po natin ang mga salita ng Diyos. Sabi sa ibang kasulatan, at may papangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng mga lugar at darating ang wakas. So hanggat merong mundo, hanggat narito pa tayo sa mundo, hanggang ang tao o hindi napapalitan ang mundong ito ng bagong langit at bagong lupa, kinakailangang ipangaral po natin ang mabuting balita. Amen? Kaya nga may mga talata sa Biblia na nagsasabi ng ganito. Sa Timoteo, sabi, yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid. So ang kautusan ay hindi ginawa sa taong matuwid. Ang sabi ay, kundi sa mga walang kautusan o manggugulo, dahil sa mga masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Ayon sa Ebanghelyo ng Kaluwalhatian ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. So ang Ebanghelyo, ang kautusan, ang mga salita ng Diyos, ito po ay nasulat para sa mga makasalanan. Amen? Nang tayo inabot ng mga salita ng Diyos, nasa pamumuhay po tayo sa kasalanan. Tinatawag sila ng Panginoon para baguhin at iligtas ng Diyos. So hindi po natin pwedeng alisin ang evangelism sa ating mga buhay. Hindi po natin pwedeng alisin na ang pangangaral sa ating mga churches and fellowships. Ni huwag natin baliwalain ang tawag na ito sa ating mga buhay. Amen? Yung tayo po ay makabahagi na ang mga tao ay makakilala sa ating Panginoong Kristo. Amen? Yan, salamat sa ating Panginoon. Sa Romans chapter 1 verse 16, balikan po natin yung ating ginawang teksto. Hallelujah, sabi rito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din naman sa mga Griego. So dito mga kapatid kay Kristo, sabi niya hindi daw niya ikakahiya ang ebanghelyo. Kaya nga, sabi niya sa verse 14, meron akong pagkakautang. Kaya kung ikaw, ako, Kristiyano, meron din tayong utang. Sa mga tao, ano yun? Maipangaral natin sa kanila ang ebanghelyo ni Kristo. Natatandaan niyo po yung sulat sa Ezekiel chapter 3, verse 18, be specific. Sabi, kung ang isang makasalanan ay mamatay, ano pa't hindi mo siya napaalalahanan para man lang na lumayo o humiwalay siya sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, sisiyasatin sa iyong kamay ang kanyang dugo. Ano yung pagkasiyasat? Kung siya ba ay napalalahanan mo, ikaw na nakakalam ng mga salita ng Diyos, ikaw na nakaranas ng mga kabutihan ng Panginoon, ikaw na una nang iniligtas ng Diyos para sila din naman ay iligtas. So, sisiyasatin sa ating mga kamay. Amen? Kaya nga kapag halimbawa na ibahagi naman natin ang mga salita ng Diyos, then hindi po sila nakinig ng mga salita ng Diyos na ating ipinangangaral. Ang sabi doon, hindi sisiyasatin sa ating mga kamay.
Kumbaga, sa pagkakautang tayo po ay naabswelto dun sa ating mga pagkakautang. Amen, mga kapatid? So, kailangan po nating may pangaral ang mga salita ng ating Diyos. Kung gusto natin na patuloy tayong makakita ng mga dakilang patotoo ng Diyos sa mga churches, sa mga pagtitipon natin sa mga gawain ng Panginoon. Kung gusto natin makakita pa ng mga ng mga patotoo ng Panginoon, magbigay tayo ng halimbawa, yung mga bakla, binabago ang buhay. Lasenggo, binabago ang buhay. Inaalihan ng masamang espiritu, pinapalaya ng Diyos. Kung gusto pa nating makakita ng marami pang mga patotoo ng Diyos sa buhay na ito, sa henerasyong ito, mga kapatid kay Kristo, ipangaral po natin ang mga salita ng Diyos. Bakit maraming mga churches and fellowship ngayon, mga kapatid, patay? Ibig sabihin, wala yung saganang pagkilos ng Diyos. Napapabayaan ang pangangaral ng mabuting balita sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Yesus. Amen? Dahil sa ating mga buhay man mismo, na-prove natin na tayo ay binago ng Diyos. Ako 12 years old, puno na ng bisyo, hanggang naging drug addict, pero binago ng Diyos ang aking buhay. Pero kung wala bang ibanghelyo ng Diyos na napakinggan ako, mababago ba ang aking buhay? Makikilala ko ba ang ating Panginoong Yesus? Magagamit ba ako sa ganitong pangangaral ng mga salita ng Diyos? Sa mga kulungan, mga kapatid kay Kristo, kriminal na nasa loob, lumabas na mga pastor, mangangaral ng mga salita ng Diyos. Mga binabago ang kanilang mga buhay dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung pababayaan to ng church, kung pababayaan po natin ang pangangaral ng mga salita ng Diyos, ang mga patotoong ito ay hindi po natin na makikita. Amen? Yan, salamat sa ating Panginoon. Sa buhay ni Apostol Pablo, di po ba? Napakaraming mga patotoo sa ministeryo ni Apostol Pablo. Kaya kanina habang ginagawa ko ang mensaheng ito, sabi ko, kung si Pablo ay hindi nangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ano kaya ang laman ng Book of Acts? Siguro kalahati lang ang may sulat. Chapter 1 hanggang chapter 7 o chapter 8. Then, yung mga kwento tungkol sa sa conversion ni Pablo at maging sa pangaral ni Apostol Pablo ay hindi po natin mababasa. At naniniwala akong lubos, ikaw, ako, tayo na mga narito ay na-bless sa ministeryo na ginawa ng Apostol Pablo na ito. Amen? Dahil nangaral siya ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. So kaya nga ito ay pagkakautang natin. Utang natin sa mga tao na sila rin naman ay makapakinig ng mga salita ng Diyos, mga kapatid kay Kristo. Huwag po natin itong isang tabi. Ang utang dapat binabayaran. Amen?
Pero ang utang na ito hindi magbabaon sa atin sa hindi magandang kalagayan. Ang utang na ito ay magpapalayang higit sa atin, magdadagdag ng ating pananampalataya at makakakita pa tayo ng marami na mga patutuo ng Diyos, mga makapangyarihang gawa ng Panginoon sa buhay ng mga tao. Kung ito ay gagawin po natin patuloy. Amen? Kaya nga, kung ang mga churches, ang mga fellowship, pinapabayaan na po nila ang tinatawag na evangelism. Okay, pabayaan po natin sila. Basta tayo, bilang merong utang sa mga tao, ipangaral po natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ano po ang sinasabi sa Marcos? Ang magiging dulot ng pangangaral ng salita ng Diyos. Mark chapter 16. Dito tayo sa verse 17. Isama na po natin verse 16. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sabi sa verse 17, nabasa na po natin kanina yung verse 16. Ngayon, babasahin po natin yung verse 17. So, ito po ang lumalabas na kanilang mga konteksto. Amen? Walang verse 17, 18, 19, kung walang verse 15. So, verse 16 ang sabi, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sino? Yung sampalataya at sino yung mga mababautismuhan at sino yung maliligtas? Yung naaralan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Datapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So itong mga taong ito ay hindi nakinig ng mga salita ng Diyos, bagamat ginawa po natin yung pagbabayad ng utang sa kanila, ipinangaral natin sa kanila ang mga salita ng Diyos, pero hindi sila naging karapat-dapat sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, kaya sila ay parurusahan. Verse 17, sabi, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Ang mga patutong ito, mga kapatid kay Kristo, ay lalakip lamang kung ipapangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Amen? Dumadalangin ako sa Panginoon na sa iyong puso ay nilalagay ng Diyos yung zealousness, yung kainitan, kaningasan, kasigasigan, na maging bahagi po tayo na maipangaral ang salita ng Diyos. Kagaya ni Apostol Pablo, na utang natin sa mga tao na sila ay makapakinig ng mga salita ng Diyos. Amen? So, ang mga patutong ito ay mangyayari. Makikita ng ating mga mata, mapapakinggan ng ating mga pakinig. Kung tayo ay mangangaral ng mga salita ng Diyos. Kung hindi po natin ikakahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yan, salamat sa Panginoon. Ano ang sinasabi sa Mateo chapter 28 verse 20? Di ba sabi ng law, I am with you always. Kahit pa sa kahuli-hulihang bahagi ng sanlibutan. So, bakit po tayo sasamahan ng Panginoon? Kasi ipinapangaral po natin ang mabuting balita. Amen? Tayo ay nagiging parte sa pagpapalaganap. Tayo po ay nag-aaral ngayon ng tayo ay may utang sa mga tao. Yan. Salamat sa Panginoon. God bless, Kuya Edgar Valentino. So, bilang may utang, dapat po nating ipangaral. Utang po natin ito. Ang hindi pagbabayad ng utang ay kasalanan.
Ang hindi pagbabayad ng utang ay hindi kalooban ng Diyos. So ayon sa talatang ito na ating binasa, Romans chapter 1 verse 14, sabi ni Apostol Pablo, ako'y may utang sa mga tao. Anong kanyang utang? Maipangaral o mapakinggan ng mga tao ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon nang nakakalipas. Kinakailangan o dapat lamang mapakinggan ito ng mga tao. Amen, mga kapatid kay Kristo. So, verse 17, basahin po natin sa verse 17, ano ang sinasabi? Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ito rin yung katuwiran ng Diyos. Amen? Maraming mga Kristiyano, sa sobrang pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pagpapabaya ng pangangaral ng salita ng Diyos sa mga unbelievers, napupunta po sila sa maling kapahayagan. Dahil kung iintindihin po natin ang talatang ito po ang gusto ng Diyos na gawin po nating lahat at patuloy na gawin. Amen? May pangaral ang mabuting balita sa mga tao. Dahil di naman po tayo mananatili dito sa mundo. Amen? At ang mga tao na nakakasama natin, nakakasalamuhan natin, ay hindi rin natin sila palaging makakasama. So, kailangan po natin silang mabahaginan ng mga salita ng Diyos. Amen? Yung utang dito ay hindi pagbabayad para tayo ay maligtas. Hindi ko po alam, mga kapatid kay Kristo, sa mga ngayon pa lamang po nakasama kung paano po kayo makaka-relate o makakahabol sa pinag-usapan po natin. By the way, pwede naman po itong late viewing. Yan, salamat sa Panginoon para maumpisahan nyo po mula sa umpisa. Yan, salamat sa Panginoon. Itong pagkakautang dito, hindi naman po ito gagawin natin para tayo maligtas. Amen? Hindi yung mangangaral tayo ng salita ng Diyos para maligtas. Ganun po yung ginagawa ng isang reliyon. Ang tawag ay saksi ni Jehovah. So, ginagawa nila yon para baka sakali daw masama sila sa 144,000 na maliligtas. So, hindi po ganun. Amen? Dahil anumang gawa na tungkol sa ikaaaring ganap ng mga tao ay ginawa na po ng ating Panginoong Yesus. Amen? Amen po, mga kapatid kay Kristo. So, ginawa na po ng ating Panginoong Jesucristo yung mga bagay na dapat po natin nagawin sa ikaliligtas natin. Amen? Ginagawa lamang po natin ang pangangaral ng salita ng Diyos, opo, bilang may utang. Amen? Ginagawa po natin ang pangangaral ng mga salita ng Diyos sapagkat tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Bilang pagsunod natin sa ating Panginoong Yesus. Amen? Ayan. Bakit pagsunod sa ating Panginoong Yesus? Dahil mismo ang Panginoong Yesus ay nangaral din ng Ebanghelyo. Ang tanong, mas mataas pa po ba tayo sa ating Panginoong Yesus? Kung ang Panginoong Yesus ay nangaral ng Ebanghelyo, mangaral ka rin ng Ebanghelyo sa mga makasalanan. Kung kinikilala mo na si Jesus, kung kinikilala natin ang Panginoong Yesus, ay Master, Panginoon, Diyos ng ating mga buhay, mangaral din tayo dahil ginawa din iyan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nangangaral tayo ng mga salita ng Diyos sapagkat mahal natin ang ating Panginoong Yesus. Amen?
Kaya nga may mga talata sa Biblia na sinasabi, yung ginawa ninyo sa kanila, ay ginawa naman ninyo sa akin. Sabi nga, magtataka yung mga tao, Panginoon, paano nangyari yon? Hindi ka po namin nakita, hindi po namin naramdaman, hindi po namin alam na, hindi ka namin dinalaw sa mga kulungan, hindi ka namin pinainom nung ikaw ay nauuhaw. Sabi ng Panginoong Yesus, yung ginawa niyo sa kanila, ginawa ninyo iyan sa akin. So yung ginagawa nating itong pangangaral ng mga salita ng Diyos sa mga tao, mga kapatid kay Kristo, at sila ay naliligtas, tumatanggap sa ating Panginoong Yesus, na-encourage, they felt relief, o nakakaranas sila ng mga karanasan na panglangit, mga kapatid kay Kristo. Sabi ng Panginoong Yesus, sa akin ninyo ginagawa yung mga bagay niya. So kung mahal natin ang ating Panginoon, let us continue share the Word of God. Let us continue to evangelize the whole world by the Word of God. Ang salita lang ng Diyos ang ating gamit. Ang salita lang ng Diyos ang ating kailangan. Amen? So hindi po ito dapat nating tigilan. Hindi po dapat mangyari anumang sinasabi na ang church ay hindi na dapat mangaral sa mga unbelievers. No. Continue to share the Word of God. Let us continue to spread abroad the Word of God. Hanggang tayo ay nasa mundo. Hanggang ang mundo ay mundo pa rin. Amen? Dahil hanggang may mundo, mayroong makasalanan. Nakita naman po natin na sinasabi, kung para kanino ang mabuting balita, kung para kanino ang salita ng Diyos sa mga makasalanan. Ang matuwid, hindi na nila kinakailangan ng mga salita ng katuwiran ng Diyos. Amen? Dahil matuwid sila. Ayun ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, ang doktor, ang manggagamot, hindi nagangailangan ng doktor. Nang walang sakit. Ang kailangan niya ay mga may sakit upang sila'y gamutin. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi tumatawag ng mga matuwid. Amen? Ang tinatawag niya ay sa binasa natin sa Timoteo po mababasa yon, ay yung mga mapakiapid, yung mga nakikiapid sa kapwa lalaki, yung mga pumapatay ng ina, ng ama. Amen? So yun yung mga tao, at nakikita naman po natin mga kapatid kay Kristo na present po yun dito sa mundo. So hanggang merong mundo, hanggang merong mga makasalanan, ipangaral po natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? At ito po yung pamumuhay sa pananampalataya. Kaya sabi rito, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Amen? Yung mga salita ng Diyos na ating napakinggan, ibahagi natin sa iba. Pamumuhay po yan sa pananampalataya. Ang sino mang ligtas, ibabahagi niyang kaligtasan na nasa kanya. Ang sino mang sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus, ibabahagi niya sa iba ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ngayon, kung ikaw ligtas at hindi mo pinapangaral, ibinabahagi sa iba ang iyong kaligtasan, questionable. There is a big question about your salvation. Amen? Kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon hindi ka naman nangangaral ng salita ng Diyos, questionable din ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus. Ano, natatakot ka? Ano, ikinakahiya mo ang Ebanghelyo? Ikinakahiya natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Tayo nga, hindi nga tayo ikinahiya ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1, isinantabi ng Panginoong Yesus ang kahiya. Ang pinagdaanan ang naranasan ng ating Panginoong Yesus na siya ay ipako bilang isang makasalanan o high profile criminal. Imagine, tatlong krus ang Panginoong Yesus nasa gitna pa. Kasama ng mga high profile criminals at siya pa ay nasa gitna.
Parang siya ang pinakamakasalanan ng panahong iyon. Bagamat alam natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus na walang kasalanan ng ating Panginoong Yesus. Naandun siya to redeem our sins. Upang tubusin ang ating mga pagkakasala. Amen? Ngayon, kung hindi tayo ikinahiya ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ipinapakita niya sa buong daigdig. Nung simula ng panahon yun, 2,000 years ago, 20,020 na ngayon, na lumipas, hanggang ngayon, taglay niya na siya'y napako sa krus bilang isang makasalanan para sa iyo, para sa akin. So kung sumasampalataya ka sa Panginoong Yesus, tas hindi ka nangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, hindi ka nagiging bahagi for the advance of the gospel of Christ here on earth, baka may malaking tanong sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kung maaari nga lamang, mga kapatid kay Kristo, lahat ng mga pangaral ng mga salita ng Diyos, kung maaari lang naman, amen? Dahil pwedeng meron lang mga bagay na kinakailangang ingatan, kaya yung iba hindi ganon. Pero tayo po, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos publicly po tayo. Amen? Bakit kasi gusto nating maabot ang pwede o yung kaya pang maabot ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi, ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Bago sumampalataya ang sino man, Romans chapter 10 verse 17, kinakailangan muna niyang makarinig ng mga salita ng Diyos. Kailangan niya munang tumanggap tanggapin sa kanyang buhay ang mga salita ng Diyos na kanyang napapakinggan bago siya sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Then, the power of God will manifest in his life. Siya na lasinggero, mababago ang kanyang buhay. Siya na drug addict, mababago ang kanyang buhay. Siya na bakla, magiging tunay na lalaki. Siya na tomboy, magiging tunay na babae. Siya na mapakiapid, iiwanan niya ang kanyang pakikiapid at siya ay mabubuhay sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Siya na mamamatay tao, pagsisisihan niya ang ganong kasalanan, magiging hayag sa buhay niya yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi ng isang mangangaral, ang pinakamataas o pinakadakilang kapangyarihan o pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos, alam niyo po ba kung ano? Yung isang tao ay mabago ang buhay. Amen? Ayun na po talaga yung pinakadakilang hayag na kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang tao. Yung siya ay mabago ang buhay niya mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, na may buong pagpapakababa at pananampalataya sa ating Panginoon. Naniniwala ako, nakakita na kayo, nakaranas na kayo kung matagal na kayo sa paglilingkod sa Panginoon sa mga bagay na iyan. Amen? Kaya nga mga kapatid kay Kristo, patuloy po tayong mangaral ng mga salita ng Diyos. Patuloy po nating ipahayag sa mga tao ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo? Sabi niya, woe unto me if I not preach the gospel of Christ. Ang sabi niya, sumpain ako. Sabi ni Apostol Pablo, kung hindi ko ipangangaral ang mabuting balita. So tayo rin mga kapatid kay Kristo, nawa magkaroon po tayo ng ganitong damdamin, magkaroon tayo ng ganitong bigatin na magiging hindi maganda sa ating buhay yung kung hindi natin ipapangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen?
magiging magiging sumpa sa atin kung hindi natin ipapangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi tayo magiging bahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. So, isang tabi po natin kung anumang mga bagay na napapakinggan po tayo tungkol sa hindi na pangaral ng salita ng Diyos. Dahil kung gusto po nating makita ng mga patutunan ng Diyos, mga kapahayagan, mga dakilang paggawa at pagkilos ng Diyos, preach the gospel. Pangaral po natin ang mga salita ng ating Diyos. Amen? Yan, salamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ang pinag-aralan po natin ngayon, mga kapatid kay Kristo, ay tayo ay may utang sa mga tao. Ayun po yung ating naging topic. So, ano po yung utang natin sa mga tao? Ipangaral ang mabuting balita. So, ang teksto na ginamit po natin ay Romans chapter 1, verse 14 hanggang 17. So, salamat sa Diyos. Muli, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay manalangin sa mga oras na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ito yung mga oras, sandali na i-apply po natin ang mga salita ng Diyos. O hahayaan po natin ang banal na Espiritu ay kumilos sa ating mga buhay upang siyasatin ang ating mga puso. Pinahalagahan ba natin ang mabuting balita sa ating mga buhay? Ibinabahagi ba natin sa iba? Kahit sa ating sariling sambahayan o sa pamilya natin, sa kaibigan natin. Ang mabuting balita. Ang kamatayan at pagliligtas ng ating Panginoong Hesus sa krus. Siyasatin natin ang ating mga sarili na tayo ba ay nagiging parte sa patuloy na pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Huwag po nating sabihin, mga kapatid kay Kristo, na hindi tayo pastor, hindi tayo church worker, hindi tayo mangangaral. Hindi. Kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon. Yung ginamit ng Diyos para ipag-pray si Apostol Pablo, ordinaryong membro lamang. Pero ginamit siya ng Panginoon. Tayo rin, mga kapatid kay Kristo, nasaan ka man ngayon? Kung ikaw ay may puso na willing na magamit ng Diyos, pang patuloy na magwagi ng mga kahaluwang nasa daan ng pagkapahamak na kung hindi sila makakarinig ng mga salita ng Diyos, tutuloy sila sa impyerno. Pero ang tanong ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, sisaya sa atin sa ating kamay. Kung sila ba ay sinabihan natin o kung hindi natin sila nasabihan tungkol sa kanilang pamumuhay sa kasalanan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dakilain ang iyong banal na pangalan. Hallelujah, Jesus. Amang banal na nasa langit, salamat po sa iyo, sapagkat ang salita mo ay patuloy na nagpapahayag sa amin. Upang patuloy kaming makasunod sa iyong katuwiran. At wag po namin, Panginoon, ikahiya ang iyong ebanghelyo. Gusto namin, Panginoon, na maging instrumento pa rin kami upang ang mga salita mo ay maipaabot, mapakinggan,
ng mga tao na nasa daan ng pagkapahamak. Maging gaya kami ni Apostol Pablo, nagkinikilalang utang namin sa mga tao, na kami ay may utang sa mga tao na dapat bayaran. At yun ay mapakinggan nila ang tungkol sa aming Panginoong Yesus, ang mabuting balita. O Diyos, huwag kaming maging malamig sa iyo. Huwag kaming maging malahininga sa iyo, O Diyos, tungkol sa mga bagay na ito. Lalo na sa mga ganitong panahon, Panginoon, na merong pandemya sa aming paligid, sa aming bansa at sa buong daigdig. Gamitin mo ang aming mga buhay upang magatid ng kagalakan, magatid ng pag-asa, at magatid ng kaligtasan sa mga tao. Hindi pa natatapos, Panginoon, ang iyong paggawa at pagkilos. Opo, nakikita na po namin, Panginoon, na nalalapit na ang mga panahon. Nakikita po namin ang mga tanda, O Diyos. Nakikita po namin, Panginoon, ang mga bagay na iyong ipinahayag, Panginoon, sa amin tungkol sa mga huling araw. Pero, Panginoon, hanggat may pagkakataon, patuloy naming ipangangaral, patuloy na kaming magiging instrumento upang ang iyong mga salita ay mapakinggan ng mga tao sa anumang paraan. Sila yung mga ligtas. O Amang banal na nasa langit, idinadalangin na rin po namin sa iyo ang mga tao, ang kakilala po namin, mga kaibigan namin, mga kapamilya po namin, mga close sa amin, pero hindi po sila ligtas. Na kung sila ay babawian ng buhay, hindi sila sa langit mapupunta. Sila ay mapapahamak sa impyerno sapagkat nabubuhay sila sa kasalanan. Lord, kung nakarinig na po sila ng iyong mga salita, ang mga salita mo'y patuloy mangusap sa kanilang mga puso. At kung hindi pa po namin sila nabahaginan, sapagkat kami ang pinakamalapit na pwede makapag-share sa kanilang ng iyong mga salita, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas ng loob. Bigyan mo kami ng kapangyarihan. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, upang ibahagi namin na hindi nahihiya, Panginoon, kundi sumasampalataya ang taong ito na aming mababaginan ay pwedeng maligtas at ang kanyang pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Niluluwalhati ka po namin, Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita ay napagsasaluhan namin. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang mga taong ito, O Diyos. Ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya, pasaganain mo po sa kanila. Maging sa amin din naman, Panginoon, ng mga Kristiyano, na dapat kumilos, na dapat gumawa ng mga bagay na ito, Panginoon. O Diyos, salamat. Dalangin ko sa aming lahat na narito, Panginoon, bigyan mo po kami, Panginoon, ng Espiritu, Panginoon, na masigasig. Bigyan mo po kami ng pag-ibig, Panginoon, sa mga tao at bigatin. Ano pat, Panginoon, maibuka po namin ang aming mga bibig upang ipahayag si Jesus para sa mga tao. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid na ito, na kami nagkasama-sama, Panginoon, sa Ebanghelyo, sa pangangaral nito o pag-aaral na ito ng iyong mga salita, Panginoon. Bless them, O God. Bless them. Kung sino man, Panginoon, yung mga may sakit, Lord, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Kung mayroon mang mga kapatid na sa mga oras na ito ay nalulungkot, Lord, yakapin mo po siya. Pagkalooban mo siya, Panginoon, ng kagalakan ng langit, the joy of the Lord, Lord. Idinadalangin ko rin, Panginoon, kung sino man, Panginoon, naguguluhan sa pakikinig nawa niya at pakikibahagi sa gawain ito, Panginoon, dalangin ko ng kapayapaan ay kanyang tanggapin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. At sino mang naaalipin, Panginoon, sa bisyo, sa anumang kasalanan, Panginoon, sa anumang gawa ng dyablo, ay makalaya sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Kristo. Lord, maraming salamat po sa iyo. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang Surigao Ministry, ang
Saved by Grace Full Gospel Fellowship, O Lord. Salamat, Panginoon, sa pagsama-sama po namin gawain po kaninang umaga, Panginoon, sa Church on Air. Lord, ang kapurihan sa iyo sapagkat dakila ang iyong paggawa sa amin sa church na ito, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat. Nais po namin ang lahat ng kaluwalhatian, karangalang, kadakilaan, pasasalamat ay sa iyo lamang po, Panginoon. Sa iyo lamang, Ama na nasa langit, na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory. Glory, Jesus. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa pagsama, mga kapatid, kay Kristo. Yung iba po, bagamat nahuli po kayo sa gawain ng Panginoon. Salamat. At sa susunod po uli na pagkakataon, ang Surigao Ministry ay nagdadaos po ng live streaming ng Huwebes, alas 4 ng hapon. So, nawa, magkita-kita pong muli tayo, magkasama-sama pong muli tayo sa gawain ng Diyos, sa dakong ito, at sa ganito rin pong oras. Salamat sa Panginoon. Sa tapos na pang ating gawain, pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Ang biyaya, awa, pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan nagmumula sa banal na Espiritu ay sumating lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless, mga kapatid kay Kristo. Salamat po.